Good morning, magandang umaga po sa ating lahat and welcome lang sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So magkakaroon ulit tayo ng devotion. Ayan, ngayon po ay napakaganda pong panahon dito sa Israel. So dito po tayo sa labas. Walang masyadong tao. So hindi ko na alam kung ano ngayon, anong araw ngayon, January 16 ba ngayon. So sabi dito, examine yourself. Ayan, yan po, yung natin is dinner table. So, examine yourself. Sabi dito yung verse natin, Matthew 7:21. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. So, yung title natin, Examine Your Faith. Have you ever known someone with diabetes? Many diabetic have to prick their fingers several times a day to draw blood to test the level of sugar in their blood streams. It is not something they can know just by feeling. They have to test themselves. Ito naman mga kapatid, mga diabetic, kung diabetic ka na, lagi kang tutusukan mo yung daliri mo para matest kung mataas ba yung sugar mo, kasi napakadelikado mga kapatid yung diabetes also. So sabi dito, the Bible says that we need to test ourselves, not by pricking our fingers, but by examining ourselves for evidence of genuine faith. So ibig sabihin, pwede daw natin ma-test kung talagang tayo ay nasa kay Kristo o hindi. Kasi nga, ang reality ngayon, marami na pong mga Christians na hindi naman talaga totally Christians. They say they are believer, but hindi po makikita sa buhay nila yung pagsunod nila kay Kristo. Kaya nga nasisira rin yung image ng Panginoon because of this kind of people. So sabi dito, kailangan talaga ma-examine mo yung sarili mo kung talaga bang ikaw ay tagasunod ni Kristo. So sabi dito, one way we can examine ourselves is to ask this question: am I trusting Christ right now to make me right with God? Or is there something else I am trusting in to save me? Like doing good works or coming from a family of faith or attending church. Trusting Christ to save you is not a one-time thing. Trusting Christ to save you is not a one-time thing, and it's not about reciting details about a conversion experience in your past. So, yung pagtitiwala natin mga kapatid sa Panginoon, hindi lang dapat by feelings. Okay? Ito dapat nakikita talaga sa action mga kapatid. So, faith requires action. Hindi lang sa salita mga kapatid, makikita dapat sa gawa. So sabi dito, the work He did to save us happened one time. So take note, when yung salvation natin, once in a lifetime lang yan mga kapatid. When you trust the Lord as your personal Lord and Savior, you believe that Jesus died on the cross, that He alone is the Messiah that can save you from your sins, na nilinis yung kasalanan doon sa cross ng Calvary. You believe that He is our Savior, your Savior, maliligtas ka, and it is a one-time experience. Pero sabi dito, but He keeps saving us each day. Ibig sabihin, yung changes natin dapat lagi yan. Makikita yung pagbabago kung talagang totoong tayo ay naligtas. Sabi dito, if your testimony of saving faith is real, it should be a testimony of ongoing trust in Christ to save you and keep you faithful today and every day. Ibig sabihin, pag ikaw ay talagang naniwala sa Panginoon, you believe in Jesus, your Lord and Savior, you believe that you're a believer, a follower of Christ, makikita talaga yan sa buhay mo na sumusunod. Ibig sabihin, meron talagang unti-unting pagbabago. Kahit hindi mabilisan, pero at least there are changes. Yung tawag natin dyan, pag yes, makasalanan pa rin tayo, but we sin less and less and less. So sabi dito, a second question is to ask yourself is this: is there evidence of the Holy Spirit making me new? Meron bang ebidensya na binabago ka ng banal na Espiritu? Do I see growth in my life as the Holy Spirit works in me? Meron bang nagbabago sa akin for good? Or nagiging worse pa ako? Kasi ang totoong anak ng Diyos mga kapatid, it will changes us inside and automatic it will change us outwardly also. So sabi dito, do I have growing love for God's Word and an increasing desire to center my life around God? Meron ba, nag-grow ba yung pagmamahal ko sa Diyos, lalo na sa Kanyang salita, or hanggang ngayon naboboring pa rin ako, wala pa rin akong love, hindi pa rin ako nag-crave sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi dito, God doesn't intend for us to go through life fearful of whether or not our relationship with Him is real. Confident that He has His grip on us and won't let go. But the scriptures also say, examine yourself to see if your faith is genuine. It is a good thing to do a check-up on ourselves to see if the faith we claim
is a reality in our lives, mga kapatid. Ibig sabihin, napakahalaga rin talaga na kailangan nating i-check din yung sarili natin. Minsan, mas madaling makapuna sa ibang tao na hindi to Christian kasi nga may ginagawa. Pero tayo mismo, we don't check ourselves. That's why sabi dito, we need to examine ourselves kung talagang genuine yung faith natin. Kasi marami mga fake Christians na ngayon na naninira talaga ng testimony ng Panginoon. Kasi sabi dito, isa sa mga sign na ikaw ay anak ng Diyos, you are growing, andun yung pagmamahal mo unti-unti sa salita ng Panginoon, andun yung nakikita talaga yung visible na changes sa buhay mo. Kasi nga, if you are in Christ, mapaguhin ka talaga ni Kristo. So that is our devotion today, mga kapatid. Maganda rin talaga na ma-check natin kung talagang totoo tayong anak ng Panginoon. So that's it. May the Lord bless us and continue to use our life, mga kapatid, as channel of blessing sa bawat isa. So see you again. God bless. Paalam.